Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig nito. Sumayin lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen. Ang paksa kong tatalakayin ngayon ay tungkol kay Haring Nabucodonosor ng Babylonia. Siya ay unang naghari noong sa taon ni Daniel, sa Daniel chapter 1 verse 1, sa taong 609 BC. Ay sa 2 King chapter 24 verse 12, pang-8 taon ng kanyang paghari. Ito yung pang-3 buwan ni Haring Joaquin ng Huda. Pang-9 na taon ng kanyang paghari, ito yung unang taon ni Haring Sidikias ng Huda. Pang-19th year ng kanyang paghari, ito siya nung bumagsak ang Jerusalem sa mga kamay ni Haring Nabucodonosor, 2 King chapter 25 verse 8. At sa 23rd year ng kanyang paghari, Jeremiah chapter 52 verse 30, nung sabi 745 ang mga Hudyo na dinala sa Jerusalem, at ang total na nadala sa Jerusalem ay 4,600 na mga Hudyo. Ito yung pagbagsak sa Jerusalem. Kaya ito ang Nabucodonosor na ito, sa 19th year ng kanyang paghari, bumagsak na ang Jerusalem. Sa kapunanan dito, ito yung nanaginip si Haring Nabucodonosor pang 44 years ng kanyang paghari. At nang lumipas ang 12 buwan, ito na si Haring Nabucodonosor, naglakad-lakad siya sa may patio, dun sa may rooftop ng kanyang palasyo. At siya nagyayabang dito na siya nagtayo ng Babylonia. At ito'y siya hinatulan dito. Dahil siya kanyang panaginip na naginip siya napakataas na puno ng kahoy na umabot sa langit. At ito ay sumasagisag sa kanya. Ito ay binigyan lang siya ng 12 buwan para magpakumbaba. Ito ang payo ni Daniel, ngunit hindi niya ito ginawa, kung kaya naganap ang sa kanyang buhay ang nasa panaginip niya na siya ay mananahan sa ilang. Mananahan, ang kanyang isipan ay papalitan ng isipan ng hayop tulad ng baka kung nginain siya ng damo, at ang kanyang buhok ay parang buhok ng ibon, at mga kuko ng agila ang kanyang mga kuko. Okay, dito si Haring Nabucodonosor. At sa lumipas ang 7 taon, dahil sa Daniel chapter 4 verse 36, nang manauli ang kanyang isipan, siya ay nanauli din ang kanyang karangalan at kanyang kapangyarihan. Siya ay nagiging hari muli mula sa 45 years ng kanyang paghahari. Ito sa 45 years na kanyang paghari na siya ay pinalitan ni Haring Evil Merodach na kanyang anak. Tumakbo pa ng 7 taon hanggang sa umabot ng 52 years ang kanyang buhay. Dahil wala nang narinig sa kanya dito. At ang 52 ay hindi na bata ka, ang i-plus pa dito ng kanyang edad bago siya naging hari sa Daniel chapter 1 verse 1. So hindi nakabataan, kung kaya wala na dito. At ito rin yung time na ang 7 taon, ito yung naghari siya ng 45 years. Ang kanyang paghari ng 45 years, pinalitan siya ni Haring Evil Merodach. Sabi sa 2 King chapter 25 verse 27 na bago-bago pa lang naghari si Evil Merodach ay pinalabas na ng piitan si Haring Joaquin, at hindi na itinuturing na bihag kundi kaibigan na ng hari, kasalo-salo na sa pagkain. Ito yung Evil Merodach na ito ang pumalit kay Haring Nabucodonosor, anak ni Haring Nabucodonosor na siya rin si Belshazzar. At ito yung makikita sa Daniel chapter 7 verse 1, unang taon ng kanyang paghari. Chapter 8 verse 1, pangatlong taon ng paghari ni Belshazzar. At chapter 5 verse 1 to 30, ito yung nagpapiging siya noon na may kamay na sumulat sa pader at hindi ito mabasa. Kung kaya tinawag niya si Daniel, pinatawag ng kanyang inang si ina na asawa ni Haring Nabucodonosor. At ito ay binasa ni Daniel, at si Daniel ay binigyan ito ng gantimpala, ginawang pangatlong hari ng kaharian, pangatlong taon ng kaharian. At nang gabing iyon ay pinatay si Haring Belshazzar at naging hari sa Babylonia si Haring Dario ng Media. Walang sinabi kung ilang taon si Haring Dario, ngunit ang sinabi dito sa 7 taon, ang 7 taon ni Haring Nabucodonosor na maging mananahan sa ilang, na ang kanyang isipan ay pinalitan ng isipan ng hayop. O kaya dito na natupad ang lahat ng panaginip ni Nabucodonosor. Sa 3 taon ni Haring Evil Merodach o Belshazzar,
ang sumunod sa kanya si Haring Dario. So 4 na taon kay Haring Dario kumpleto sa 7 taon. Kung kaya sa from 45 hanggang 7, inabot pa ng 52 years si Haring Nabucodonosor. Dito na nagbalik ang kanyang karangalan bilang hari. Ito nang Nabucodonosor na ito, nakabalik na siya sa paghahari. Kaya dito ko muna ipapakita ang mga sequences of time na ayon sa report naman ni Ezekiel dahil sa taong 609 BC hanggang 557 BC, ito yung 52 years. At ang 609 BC, ito yung Daniel chapter 1 verse 1, unang taon ng paghari ni Nabucodonosor. Sa 2 King chapter 24 verse 12, pang 8 taon na paghari ni Haring Nabucodonosor. So 609 minus 8 is 601. Dito na ang 601, naghari na si Sedekias ng unang taon, so 600 BC, unang taon. At ang dito na ang mga report ni Ezekiel chapter 1 verse 2, 5th day, 4th month, and 5th year, so 5 taon, from 600 minus 5 is 595 BC. 9 is si Haring Nabucodonosor plus 5 is 14 si Haring Nabucodonosor. Ito na mga bilang ng mga taon ni Haring Nabucodonosor by ito yung may breakdown na ito para makikita talaga kung tama ang bilang ng 45 or 52. Okay, 45 si Haring Nabucodonosor. Ezekiel chapter 1 verse 2, ang 5th day, 4th month, and 5th year, so 5 taon mula 600 BC, 595 BC. Ang Ezekiel 8:1, 5th day, 6th month, and 6th year, so 1 year, 595 minus 1 is 594. Sa Ezekiel chapter 20 verse 1, 7 years, 7th year, so 1 year lang din. 594 minus 1 is 593. Sa Ezekiel chapter 24 verse 1, 9th year, 10th day, 9th month, so 2 years. 593 minus 2 is 591. At sa Ezekiel chapter 29 verse 1, 10th year, so 1 year lang din, 590 BC. Ang 590 BC pumapatak nito ng 19th year ni Haring Nabucodonosor. Ang sinabi, bumagsak ang Jerusalem noong 7th day, 5th month, and 19th year ni Haring Nabucodonosor. Ito pang 11 years ni Haring Sedekias ng Huda. Pang 11 years. Pumapatak ang 19th year ni Haring Nabucodonosor, 11th year ni Haring Sedekias dahil sa 2 King chapter 24 verse 18, si Haring Sedekias ay namahalang 11 years. O kaya dito na bumagsak ang Jerusalem sa 7th day, 5th month, and 19th year. 2 King chapter 25 verse 8. At sinundan pa ng Ezekiel chapter 26 verse 1, 11 years. So from 10 to 11, 1 year lang din. So 590 minus 1, 589. Sa Ezekiel chapter 32 verse 1, tatlong passages ito, 32 verse 17 and 33 verse 21. From 12 years, so 1 year lang din. 589 minus 1 is 588. From 588, ito si Nabucodonosor ay 21 years. Ito ang mga edad naman edad dito ni Sedekias at edad ni Joaquin. Ito breakdown na ito. So, kung i-rekta natin, titingnan natin kung makukuha ba na sa rekta. Ito ang 21 years ni Haring Nabucodonosor, taong 588. Ito naman ang sinabi pa dito, ang dumugtong dito ay si Jeremiah na naman, pang 23 years ni Haring Nabucodonosor. Sa Jeremiah chapter 52 verse 30, ito yung sinasabi na may 745 na Hudyo ang dinala sa Babylonia at ang total na dinala doon ay 4,600. Ito ay pumutak sa 586 BC. Pang 23 years ni Haring Nabucodonosor, 586 BC. At sinundan pa ito ni Ezekiel na pang 25 years ang kanilang pagkakatapon. 25 years ang kanilang pagkatapon. So, paano mabibilang 25 years? Bibilangin ito dahil sa 23, dito sa 23 ni Haring Nabucodonosor, ito yung 586 BC.
At sa 25 years ng kanilang pagkakatapon, itong 586 BC, ito yung, kaya bibilangin, ito na ang bibilangin ang mga taon. Unang taon ni Haring Nabucodonosor, unang taon ni Haring Sidikias, plus 5 is 6. Ito yung unang taon na, dito nag-umpisa sila, umpisa silang matapon dito sa 601 BC, nung panahon ni Haring Joaquin at ni Sidikias. Unang taon ni Sidikias, at si Haring Joaquin naman dinala sa Babylonia. So 601 BC, unang taon ni Haring Sidikias, so 600 BC, ito 1. Ito ang bilang ng 1. Ito ang 5. Itong bilang ng mga taon 5, 6. Ito 1 plus 1 is 5. 1 plus 5 is 6. 7, 8, 10, 11. Bumagsak na ang Jerusalem. 11, ang sabi dito sa Ezekiel chapter 40 verse 1, na 10th day, New Year, ang 25th year ng kanilang pagkatapon, pang 14th year na mula nang masakop ang lungsod, pang 14. So, meron ng, mula nang masakop ang lungsod dito, ay nagbilang ng 1, 2 plus 2 is 4. So, pang 14 is, ito'y 10. 10 dito. From 586 minus 10 is 576. Ang 23 ni Nabucodonosor plus 10 is 33. Kung kaya dito ang bumatak ang sabi ni Ezekiel, 25th year ng kanilang pagkakatapon. So, 14 ang sabi, 14 year mula nang masakop ang Jerusalem, ang pang 25 years sa kanilang pagkakatapon. 14 plus 11 is 25. Tama lang din ang mga report ni Ezekiel ayon sa mga pagbibilang ng mga taon. Kung sinundan pa ni Ezekiel sa kaniyang 27th year ang kanilang pagkatapon, so 2 years. From 25, 27, 2 years, so 576 minus 4 is, minus 2 is 574. Dito na ang huli naman ay si Jeremiah, chapter 52, verse 31 to 34, 25th day, 12 month at 37th year. Mula 27 hanggang 37 is 10 years uli. So, 574 minus 10 is 564. Dito na 564. Ang 35 ni Haring Nabucodonosor plus 10 is 45. 45 nga si Haring Nabucodonosor. At ang sabi dun sa Daniel chapter 4 verse 36 na nang manauli ang isipan ni Haring Nabucodonosor ay nanumbalik din ang kanyang karangalan, kanyang paghari. Ito ay mula ng 45 years na Haring Nabucodonosor na pinalitan na siya ni Haring Evil Merodach na kanyang anak, 3 taon, at ni Haring Dario na 4 para kukumplito sa 7 taon. Dahil siya, sabi sa kanyang panaginip na 7 taon siyang mananahan sa ilang kasama ng mga hayop, dahil ang kanyang isipan ay pinalitan ng isipan ng hayop. At nang manauli ang kanyang paningin, na kanyang isipan ay siya ay nakabalik sa kanyang trono. Siya ay muli niyang tinanggap ang kanyang mga tagapayo at ang kanyang mga tauhan. O kaya umabot pa ng 52 years ang kanyang ang taon ng kanyang pamamahala. Bukod pa sa kanyang edad nang siya ay unang maghari sa Daniel chapter 1 verse 1. O kaya dito ko muna ipapakita ko rin dito ang kung paano dumating sa 609 BC. At kung sino si Evil Merodach, sino si Nabucodonosor at sino si Merodach, dahil si Evil Merodach ay namahala after sa 45 years ni Haring Nabucodonosor. Evil Merodach, si anak ni Nabucodonosor o Merodach. Ang kanyang pangalan ay si Merodach Baladan. Anak siya ni Merodach Baladan. Ang kanyang ama ay si Merodach Baladan na anak ni Baladan. Ito ang pagkasulat sa Babylonia. Ang kanyang apelyido ay pangalan ng kanyang ama, Merodach Baladan. Ito ang Merodach Baladan na kaibigan ni Haring Ezekias sa 2 Kings chapter 20 verse 12. Nung nagkasakit si Ezekias noon, ay pinadalhan siya ng sulat ng hari ng Babylonia na si Merodach Baladan na anak ni Baladan.
Ang sumunod sa kanya ay makikita ito sa Biblia na may Deuterocanonico, na hindi na canonize ito dahil hindi ito pininiwalaan, hindi ito kinikilala ng ibang mga paniniwala. Ngunit dito ang magdudugtong sa kanila. Ang sumunod kay Merodach Baladan ay si Nabucodonosor. Makikita sa Judith chapter 1 verse 1, ika-12 taon ni Haring Nabucodonosor ay naghari naman dito sa Media ay si Haring Arphaxad. Sa ika-17 ni Haring Nabucodonosor, kinalaban niya si Haring Arphaxad ng Media at napanulunan niya ang laban, natalo niya si Arphaxad. Si Haring Arphaxad ay pumalit na naman kay Haring Siaseris ng Media. Si Haring Siaseris ang tumalo kay Haring Esarhaddon o Haring Sargon ng Nineveh, Assyria. Si Haring Sargon naman ang tumalo sa hari ng Ehipto na si Haring So o hari ng mga taga-Ehipto at saka sa hari ng mga taga-Ethiopia, si Haring Tirhaka. Si Haring Sargon ang tumalo. Si Haring Sargon ay anak ni Haring Esarhaddon, anak ni Haring Sinakirib, at Sinakirib na may anak ni Haring Salmanasar, kasabay ni Baladan si Salmanasar. O kaya ito ang pangalang Merodach, ito ang unang Nabucodonosor, si Merodach Baladan, anak ni Baladan, ang unang Nabucodonosor. Ang pangalawang Nabucodonosor ay si Merodach na anak ni Merodach Baladan. Kaya ang pangalan niya Merodach Baladan. Ang pangatlong Nabucodonosor, ito yung sumakop sa Jerusalem, siya si Merodach na anak ni Merodach Baladan. Ito si Merodach na anak ni Merodach Baladan. Itong tatay. At ang anak ni Merodach Baladan ay si Abel Merodach, dahil ang ama ni Abel Merodach ay si Merodach Baladan. Ito nga ang mga Baladan, kung sino si Abel Merodach, sino ang mga Merodach at sino ang mga Nabucodonosor. Ang Merodach ay ang mga Nabucodonosor. Siya ay nagmula kay Baladan, kanyang anak na si Merodach Baladan, hanggang dito kay Abel Merodach na anak ni Nabucodonosor o Merodach Baladan. Ito ang mga Nabucodonosor. Ipapakita ko rin dito ang mga taon. Ito ang mga taon kung bakit 609 BC. 609 BC, ito yung time ni Haring Nabucodonosor. Unang taon ni Haring Nabucodonosor, ito yung pangatlong taon ni Haring Joachim ng Huda, anak ni Haring Josias ng Huda. Pangatlong taon ni Joachim, unang taon ni Haring Nabucodonosor sa 609 BC. Ito ay nagmula sa 1019 BC. Ito ko para diretso na ang bilang by sequence. Sa 1019 BC, dahil ang 1019 BC ay nagmula ang 1019 BC ay nagmula ito sa 1499 BC. Ang 1499 BC, ito yung 480 years mula na sila lumisan sa Ehipto. Nakasulat sa 1 King chapter 6 verse 1, ang 4th year and 2nd month ni Solomon. Si Solomon ay namahala ng 40 years sa 1 King chapter 11 verse 42. 1 King chapter 11 verse 42. Solomon ay namahala ng 40 years. O kaya ang kanyang 4 years and 2nd month ay dito nagbilang sa 480 years. O kaya ang 1499 minus 480 is 1019. O kaya dito ako sa 1019 ngayon. Ang 1019, ito naman ang mababasa doon sa 1019. Ito ang mga kasaysayan ng mga hari ng Huda, ng mga anak ni David. Si Solomon, si Roboam, si Abiam, Asa, Josaphat, Joram, Ocosias. Si Atalia, ito yung asawa ni Joram na anak ni Josaphat, na ina ni Ocosias. Si Huas, si Amasias, Usias, Jotam, Akas, Ezekias, Manases, Amon, Hosias, Wakas, Wakin, at Sidikias. Ito ay pang unang taon ni Haring Sidikias, ang 600 BC. Dito ko muna tinigil sa 600 BC sa unang taon. Ngunit sa 609, ito yan sa 609 nung pangatlong taon ni Haring Joachim ng Huda. Ang unang taon ni Haring Nabucodonosor. Kung kaya dito ko parang dadating doon sa
609. O kaya ang si David ay namahala ng 1063 BC. Ito si David namahala ng 1063 BC. Si David namahala ng 1063 BC hanggang sa 1023 BC. 40 years si David. At ang 4 years ni Solomon ay ang 1023 minus 4 is 1019. 1023 minus 4 is 1019. Kung kaya ito ang 1019, dito na lahat. Makikita ito 36 years ni Solomon, 17 ni Rehoboam, 3 ni Abiam, 41 ni Asa, 25 ni Josaphat. Ito na ang mga sequences of time. Pati kasama si Atalia dito para mabuo lang ang bilang. Dahil ang pinagkukunan ng bilang dito ay ang kaharian ng Huda. Ito ay kumpleto ang bilang ng kaharian ng Huda, hindi kagaya sa bilang ng sa Samaria o sa Israel na may mga lapses. Kung kaya ito ang pinagbasihan ng mga bilang. Ito na ang dahilan kung bakit ang Israel ang chosen generation dahil wala pang henerasyon na pwedeng makakuha ng mga bilang mula sa umpisa hanggang sa kasalukuyan. Ito lang dadaan sa generation ng Israel, the chosen generation of Israel. Mula kay Abraham hanggang kay Isaac, kay Jacob, hanggang kay Huda. Ito sa kay Huda para sa meron pa si Jose at saka si Levi, ngunit para makuha dito ang mga hari ng Israel ay kay Huda na. Sa kay Huda na ang nagbabase dito para makuha ang sequence of time ang mga Israelita para makabuo ang bilang. Mula kay Solomon 36 years, ito ay from 1019 minus 36 is 983 BC. Ito ang bilang na ito mula pa sa umpisa. Itong mga bilang na ito may mula pa sa umpisa. Ang 1019, ang 1499 o hanggang sa paglikha sa tao. O kaya ang si Solomon ay namahala ng 36 years, 40 years. Ang 4 years ay bilang na dito sa 480 years. Kung kaya dito na sa 1019. Ang 1019 minus 36 is 983. 983 minus 17 is 966. 966 minus 3 ni Abiam is 963. Minus 41 ni Asa is 922. Minus 25 ni Josaphat is 897. Minus 8 ni Joram is 889. Minus isang taon ni Ocosias is 888. Minus 6 na taon ni Atalia is 882. Minus 40 years ni Huakas is 842. Minus 29 ni Amasias is 813. Uzias is 52 is 761. Minus 16 ni Jotam is 745. Minus 16 ni Akas is 729. Minus 29 ni Ezekias is 700. Minus 55 ni Manasseh is 645. Minus 2 ni Amon is 643. Minus 31 ni Hosias is 612. Ito ang 612. Ito si Hosias. Si Hosias ay sumaklulo ito sa hari niya. Ito sa kay haring Nabucodonosor. Ang sumunod kay Merodach Baladan. Sumaklulo si Hosias pang huling taon ng kanyang pamamahala, pang 31 years. O kaya siya tinamaan ng pana at siya ay nakarating pa ng Megiddo at doon na namatay. Pinalitan siya ni Huakas na kanyang anak. 3 buwan lang si Huakas. At nalaman ni Haring Nico ng Ehipto na si Huakas si Hosias ay kakampi ng taga-Babylonia, kung kaya si Huakas ay kanyang binihag. Pinagbuwis ang Huda at pinalitan ang hari dito ni Eliakim na anak din ni Hosias, kapatid ni Huakas, at pinalitan ang kanyang pangalang Joachim. Ang unang taon ni Joachim hanggang pangatlong taon, ang naghari dito ay si Nabucodonosor pa na kasunod ni Merodach Baladan. Makikita sa Judith, itong sinasabi ko sa Judith chapter 1 verse 1 and 2 na 12 years niya noon. Ang 612, ito yung unang taon, ay ang 612, ito yung pagkamatay ni Haring Hosias, pinalitan siya ni Huakas 3 months, so 612 pa rin. Ang 612, pangatlong taon ni Haring Joachim, so minus 3 is 609. Ito yung unang taon ni Haring Nabucodonosor, 609. Kung kaya mayroong 609, napasako pa siya ng 3 taon, so 606. At ang 5 taon ni Haring Joachim
Dahil 11 years ang kanyang pamahala, 606 minus 1 is 601. Ito yung 601, ito yung taon ni Haring Joaquin na kanyang anak na sakupin ang Huda ni Haring Nabucodonosor at pinalitan ng hari na si Sidikias. Ito si Sidikias at namahala pa si Sidikias ng 11 years. O kaya ito ang mga bilang ng mga taon. Pinapakita ko na. O kaya dito ko muna tatapusin ang mga bahaging ito. Dahil ang topic ko ay kay Haring Nabucodonosor. Ito yung unang taon ng kanyang paghahari sa Daniel chapter 1 verse 2609 BC. Ito naman ang pangwalong taon ng kanyang paghahari sa 2 King chapter 24 verse 12 hanggang sa pang 19th year ng kanyang paghahari. Itong Nabucodonosor na ito. At hanggang sa pang 44 years ng kanyang paghahari, siya ay nanaginip ng kanyang pangalawang panaginip. At ito naman ay binigyan ng kahulugan ni Daniel. At ito ay naganap sa kanyang buhay nung siya ay lumipas ang 12 buwan mula nang managinip siya at pinaliwanag ni Daniel. Siya ay doon sa taluktok ng sa rooftop ng kanyang palasyo, at siya ay parang nagyayabang na siya ang nagpatayo ng Babylonia. Napaka tanyag na ng Babylonia, ngunit dumating ang hatol sa kanya ng anghel. O kaya siya ay ang kanyang isipan ay pinalitan ng isipan ng hayop. At ang tuod ng kanyang paghari ay naputol. Dito na ay pang 45 years ng kanyang paghari. At siya pinalitan ni Haring Evil Merodach ng 3 taon. At kay Haring Dario ng 4 na taon, bumubuo ng 7 taon ng parusa sa kanya na papalitan ng kanyang isipan ng hayop. Siya mananahan sa parang kasama ng mga hayop, manginginain ng damo tulad ng baka. Kung ito siya Nabucodonosor ang kanyang kalagayan sa loob ng 7 taon. Kung kaya mula 45 years, tumakbo ng 7 taon pa hanggang siya ay nakabalik sa paghari sa Daniel chapter 4 verse 36. Nang manauli ang kanyang isipan, ay muling nagbalik ang kanyang karangalan at kanyang kapangyarihan bilang hari. So nagbalik siya bilang hari dito. 52 years na ang nakalipas mula ng unang taon ng kanyang paghahari. O kaya dito ko muna tatapusin ang bahaging ito sa kasaysayan ni Haring Nabucodonosor, na ito ay magmula sa Daniel chapter 1 verse 1 ang nagtapos naman dito sa Daniel chapter 4 verse 36. Napakarami ang mga pangyayari dito. Ngunit sa Daniel chapter 1 and 4, dito lang ang nagbanggit sa buhay ni Nabucodonosor. Ngunit sa Daniel chapter 5, 6, 7, Daniel 7, 8 and 5, ito yung time ni Evil Merodach. At sa Daniel 6, 9, 11 and 12, ito yung time ni Haring Dario at ang kanyang mga pangitain. Kung kaya dito ko muna ititigil kay Haring Nabucodonosor ang 52 years ng kanyang itinagal mula sa Daniel chapter 1 verse 1. Sumainyong lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Amen at amen.